Mga ka-express, humanda kayo sa isang kwento na tiyak na magpapatigil ng scroll nyo at magpapatutok sa inyo hanggang dulo. Isang bagong pangalan ang unti-unting umaalingaw-ngaw sa mundo ng Philippine basketball at kung tama ang mga galaw ng SBP, baka siya na nga ang susunod na magmamarka ng kasaysayan sa Gilas, Pilipinas. Tandaan nyo ang pangalan? JT Tan. Mula sa pagiging halos di kilala sa mainstream Pinoy basketball fans, ngayon, laman na ng mga pag-uusap ng mga basketball insiders si JT. At ayon sa ating source, hindi lang basta na-scout ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, kinausap na siya bilang posibleng kapalit mismo ni Junmar Fajardo sa Gilas pool. Oo, ka-express, isang malaking hakbang ito dahil hindi biro ang papalit sa The Kraken. Pero may dahilan kung bakit ganito kataas ang kumpiyansa ng SBP kay JT Tan. At sino nga ba itong si JT Tan? Ang kwento niya ay parang script ng isang sports biopic. Tahimik, matatag at punong-puno ng posibilidad. Si JT ay isang Phil-Am na may tangkad na 6'8 at timbang na 280 pounds. Hindi lang basta malaki siya, parang tangke. At kung naalala nyo si Noli Locsin, yung legendary PBA bruiser na parang bulldozer sa loob, ganun ang build nitong si JT. Pero ang nakakamangha, kahit ganun ang kanyang katawan, napakagaan ng paa niya at sobrang taas ng kanyang basketball IQ. Para sa mga scouts, parang unicorn ang ganitong klaseng player. May size, may skills at may utak sa laro. Pero may isang malaking hadlang sa mundo ng American basketball, lalo na sa NCAA Division I, medyo undersized pa rin siya para sa traditional center position. Kaya nga kahit galing siya sa Lehigh University, hindi gaanong nabigyan siya ng exposure, pero huwag kayong magkamali. Sa mga nakaalam ng kanyang laro, lalo na dito sa Pilipinas, malinaw, may malaking future siya. 4 na taon siyang nasa Lehigh University sa Pennsylvania, pero hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Na-enjoy agad siya sa kanyang freshman year, kaya napilitan siyang umupo at manood muna mula sa sidelines. Pero imbes na paghinaan ng loob, ginamit niya ang panahon para patatagin ang kanyang katawan at utak sa laro. Pagbalik niya, nakalaro siya ng 55 games sa 3 season, sapat para ipakita ang kanyang value bilang big man na marunong pumesto, sumalo ng pasa at dumepensa. Nung nakarang season, lumipat siya sa Cal State Dominguez Hills, isang USNCAA Division II school, para mas mabigyan ng playing time. Doon nag-average siya ng 5.2 points, 2.9 rebounds per game. Hindi man explosive ang stats, pero sa mga scouts, ang mahalaga ay kung paano niya ginagamit ang kanyang katawan, lalo na sa opensa sa ilalim ng basket. At ngayon, narito siya sa Pilipinas. Ayon sa ating source, ilang linggo na siyang nasa bansa at grabe na ang interest mula sa Big Four ng UAAP. Ang Ateneo, Lazal, UST at UP ay lahat gustong makuha siya para sa one-and-done stint sa Season 88. So imagine that, 4 na pinakamalalaking basketball program sa college, naghihilaan para sa serbisyo ng isang lalaki na dati di kilala ng madla. Sa Ateneo, bagay na bagay siya. Pwede siyang magsilbing anchor ng California-based recruits tulad ni Kaimani Ladi, Layden Lazo at Dominic Escobar. Samahan mo pa ang Blue Eagle system, discipline, structure at exposure, panalo na agad ang development ni JT kung sakali. Sa UP naman, may malaking butas na iniwan ni Kenton Malura Brown, at si JT ay pwedeng-pwede para punan ang papel ng inside enforcer. Samantala sa UST, kailangan nila ng kapartner ni Peter Osang sa paint at imagine mo kung paano mag-challenge ang tandem nila sa mga kalaban. Lasal, kahit loaded na ang front court, hindi pa rin nagpapahuli. Bakit naman hindi kung talent ang pinag-uusapan? Pero ito ang twist mga ka-express. Kahit anong school pa ang pipiliin niya, malinaw ang end goal ng kampo ni JT. Ang mapalapit sa PBA o sa iba pang top Asian leagues. 1 year,
Isang taon lang para magpakitang gilas? Isang taon lang para patunayan na siya ay dapat abangan ng gilas? At alam ng SBP ito. Kaya nga maaga pa lang kumikilos na sila. Ayon sa insider, may pag-uusap na sa pagitan ng SBP at kampo ni JT para sa posibleng naturalization o long-term integration sa Gilas program, gaya ng ginagawa kina Justin Brownlee o dati kay Marcos Douthit. Well, kung tutusin, perfect timing ito. Si Junmar Fajardo ay hindi na bata at bagamat hindi pa opisyal ang kanyang pagre-retiro, nararamdaman na natin na ang susunod na era ng Gilas Big Man ay nagsisimula na. At kung may isang player na kayang dalhin ang tradisyon ng inside domination ng Gilas, si JT Tan na ngayon. Pero hindi lang puro height at strength ang bit-bit ni JT. Sa mga nakakita sa kanyang training dito, may soft touch siya sa perimeter, marunong siya magbasa ng defense, at very vocal siya sa loob ng court, isang natural leader. Kung ganito ang klase ng player na dadalhin ng SBP, abay ibang klase talaga ang preparasyon natin para sa future. Ngayon, ka-express, na-imagine mo na ba? Isang Gilas team na may Kai Soto sa taas, Carl Tamayo sa stretch 4, at JT Tan bilang burster sa loob. Triple threat. Isang frontline na hindi lang kayang sumabay sa Asian powerhouse teams, gaya ng China at Iran, kundi kayang ilaban pati sa mga European-style big men. Pero syempre, hindi lang scouting o hype ang nagpapatunay sa potensyal ni JT. Ang tanong, makakahanap ba siya ng tamang program sa UAAP para sumabog ang kanyang laro? Makakapasok ba siya sa Gilas pool sa tamang panahon? At higit sa lahat, handa ba tayong bigyan ng pagkakataon ang isang baguhang pangalan na posibleng maging haligi ng ating national team? Ka-express, malinaw na ang pagdating ni JT sa eksena ay hindi lang simpleng recruitment news. Isa itong potensyal na game changer para sa Gilas Pilipinas at sa hinaharap ng Philippine basketball. Sa laki, lakas at basketball IQ na dala niya, si JT ay hindi lang basta alternative kay Junmar Fajardo, kundi isang piraso sa puzzle na maaring magbago ng laro para sa ating national team. Kung gusto niyong masundan pa ang journey ni JT at kung sino pa ang susunod na gigilas para sa bayan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at i-comment ang iyong reaksyon. Saang school dapat maglaro si JT? Ateneo, UP, UST o LaSalle? At karapat-dapat ba siyang isabak agad ng Gilas?